Hi guys, kamusta? Kung bago ka lang sa channel ko, my name is Ronald. Isa po akong OFW dito sa Singapore. Marami na po tayong natulungan ng mga travelers palabas at papasok ng Philippines and Singapore. And also mga OFW na nahihirapan kumuha ng OEC at may mga katanungan sa kanilang online account. Welcome back guys. Before we begin, shout out muna kay LC and Mira or Myra. Maraming salamat po sa binigay niyong tulong. I am very thankful. Ang video na to ay para sa mga OFW, lalo na yung mga first time na magtatrabaho sa abroad or mga undocumented OFW na nahihirapan kumuha ng OEC at maraming katanungan. Paano kung wala ka na talagang nakuhang appointment sa abroad or sa POEA at kailangan mo nang lumabas ng Philippines? So, ito yung pinakamadaling paraan para makakuha ng OEC. Take note, usually ito ay para sa mga first-time OFW. Yung emergency OEC sa airport bago kayo pumunta ng immigration. So, meron akong video kung paano kunin yan. Ito yung 7 days or less than 7 days na bakasyon nyo sa Pilipinas. Wala kang OEC, palabas ka na ng Philippines or bukas na yung flight mo. Pwede ka rin kumuha ng temporary OEC sa airport. Make sure na meron kang verified work contract, work visa, passport, flight ticket of course. Hindi lahat hinahanapan ng OWA, pero kung bigla kang hanapan, I think kailangan mo magbayad ng 1,400. Kung hindi ka naman hinanapan, that's fine. As long as bibigyan ka ng ganitong klaseng OEC, magagamit mo siya palabas ng Philippines para hindi ka ma-offload. And also, kung meron kayong problema sa account nyo online, pwede rin kayong tulungan sa airport ng POEA Help Desk for OFW. So, malapit na yung Pasko or New Year, marami sa ating gustong umuwi. So, kailan ba natin dapat gawin yung OEC? Kung completing requirements mo, pwede kang kumuha ng OEC 2 weeks before your flight. So, pag gagawa kayo ng OEC, I usually suggest ilagay nyo yung departure date o yung pag-alis nyo ng Philippines. Kasi yun yung time na ipapakita nyo yung OEC nyo. Pasok pa rin siya sa validity ng OEC. Kasi ang OEC ay 2 months valid or 60 days valid. Kunyari, ang nalagay nyo is arrival in Philippines. So, i-double check nyo yung valid exit date. Kunyari, 30 of November, pero yung valid exit ng OEC nyo is hanggang 31 November or December 1. Ibig sabihin, pwede nyo pa siyang gamitin. Basta pasok siya sa valid date. Kapag expired na yung OEC nyo, kunyari, napaaga yung gawa nyo. Ang flight ko is December 3, pero ang OEC valid exit date ko is December 2. Hindi ko siya magagamit sa December 3. Hanggang active ang OEC, hindi kayo pwedeng gumawa ng bago. So, aantayin nyo lang siyang ulit matapos ng 60 days. Once na ma-expire na siya, the next day, pwede nyo nang gawin. Or pwede na kayo mag-generate ulit kapag tapos na yung validity. Yes, pwede pong gumawa ng OEC kahit wala pa kayong flight. Kasi yung ibang account minsan pag login nila, meron ng print agad. Or first time mag-login, nakakakuha na agad ng printed OEC. Kapag first time mong babalik ng Philippines at lalabas ng Philippines, undocumented, or direct hire, hinire ka ng employer mo abroad at first time mo lalabas ng Philippines, iba po ang proseso. Meron din akong video, i-check nyo na lang. Kailangan nyong sundin ang Phase 1 protocol from POEA and Phase 2. Medyo matrabaho, pero yan yung proseso para ma-verify ng POLO at POEA ang documents nyo. Pero after naman ng matrabahong verification na to, magiging balik manggagawa na kayo. Online na lahat ng OEC nyo. If nahihirapan pa rin kayong kumuha ng OEC, just comment down below or you can message me in Facebook. I will always reply when I'm free. And also please check my channels. I have a lot of OEC tutorials po. Hanapin nyo lang dyan if whatever you think na malapit sa situation nyo or sa problema nyo as an OFW.
If you are still here, maraming salamat po. Hanggang dito na lang muna and I will see you on my next video.